Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan hinarap na ni Ocaron at Shiratori ang mga musicians. Nagawa ding mailigtas ni Ocaron sa kapahamakan si Shiratori gamit ang iminungkahi sa kanya ni Turbo Cat, at matagumpay ding napabagsak ni Aira ang isa sa kanilang kalaban. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 59 at 60. Nagsimula ang chapter, kung saan napabagsak ni Shiratori ang isa sa kanilang kalaban, at pagkatapos ay bumagsak din sa sahig ang lahat ng mga musicians. Sinabi ni Shiratori na napakagandang swerte, mukhang hindi sila makalutang kung wala ang kanilang konduktor. Sinambit ni Turbo Cat na bilasan mo na at tapusin mo sila. Sinaad ni Shiratori na huwag mo akong utusan, ikaw na sinukang hairball, habang sinabi ni Turbo Cat na huwag kang sumagot sa akin, ikaw na maliit na uod na walang kwenta. Bigla namang nagsalita ang pianista at sinabihan ang kanyang kasamahan na gamitin ang Ninth Symphony, Choral Symphony. Agad naman silang tumugtog ng musika, habang tumakbo ang dalawang yokai upang lapitan sila. Sinabi ni Shiratori na nagsasayang lang kayo ng oras, hindi nagagana sa amin ang pag-atake nyo ng mga nota. Habang papalapit sina Ocaron at Shiratori sa mga musician, ay biglang may apat na higanting nilalang ang nagpakita sa kanilang harapan, at sila ay kumakanta. Ikinagulat ng dalawa ang kanilang nakita, habang ang kanilang paligid ay unti-unting napupuno ng mga mang-aawit, hanggang sa tuluyan ng nag-iba ang kanilang paligid. Ang mga hindi mabilang na mang-aawit ay nilapitan sina Ocaron at Shiratori upang atakihin, ngunit hindi naman nagpatalo ang dalawa at inatake sila. Tinanong ni Shiratori na ano sila, habang sinabi ni Turbo Cat na isa silang ilusyon, at huwag niyo silang pansinin. Ang pabagsakin niyo ay ang mga musicians. Sinabi ni Shiratori na nasaan sila. Hindi ko sila makita sa ganitong karaming tao, habang sinambit ni Turbo Cat na gamitin mo ang iyong buhok upang itaas ako. Agad na ginawa ni Shiratori ang sinabi ni Turbo Cat, at nang nasa itaas na siya ay nakita niya ang kanilang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga giant. Ang mga mang-aawit ay pinaligiran ng ating mga bida na naging dahilan upang mahirapan silang kumilos habang sinabi ni Turbo Cat na kung hindi tayo magmamadali ay mamamatay tayo dito. Inilapit ni Shiratori ang kanyang palad kay Ocaron at sinabi na Mr. Takakura, ang iyong kamay. Inilapit ni Ocaron ang kanyang palad upang abutin si Shiratori, at nang magkahawak na sila ay pinahaba ni Shiratori ang kanyang buhok upang itali ito sa ulo ng isa sa mga giant. Matagumpay na nakakapit si Shiratori at sinamantala niya ito upang iangat silang lahat sa ere, at umakyat sa itaas ng ulo ng giant. Nang makatuntong na sila sa ulo ng giant ay inatake sila ng iba pang mga giant, ngunit nagawa naman nilang makaiwas at tumama ito sa ulo at leeg ng higanteng kanilang nilapitan. Aataking muli ang isa sa kanilang kalaban at pinuntirya si Ocaron, habang napansin naman ito ni Shiratori kaya sinipa niya ang ating bida upang mabilis na bumaba at maiwasan ang papalapit na atake sa kanya. Nangamba si Ocaron kay Shiratori dahil naiwan ito, habang sinabi niya kay Ocaron na ako na ang bahala dito, at ikaw na ang magpabagsak sa mga musicians. Pagkatapos magsalita ni Shiratori ay bigla siyang tinamaan ng sampal ng mga giant na labis niyang dinamdam. Bigla namang naalala ni Shiratori ang nangyari kay Momo noong nakulong ito sa cursed house, at nagkaroon ito ng inspirasyon para hindi sumuko. Pinahabang muli ni Shiratori ang kanyang buhok at kumapit sa ulo ng babaeng giant, at nang aatakihin na siya ng isa pang giant ay iniwasan niya ito na naging dahilan upang tumama ito sa mukha ng higanteng kanyang nilapitan. Muli namang ginawang pain ni Shiratori ang kanyang sarili, kung saan nagtungo ito sa harapan ng mukha ng higanteng umatake sa kanya, at sa puntong aatakihin na siya ng isa pang higanti ay iniwasan niya ito at tumama ang suntok sa mukha ng babae. Pagkatapos magtagumpay ng kanyang plano ay tinalian ni Shiratori ang buong mukha ng lalaking giant upang mahirapan itong huminga. Ang giant ay tuluyan ng hindi makahinga hanggang sa mawalan na ito ng malay at bumagsak. Natalo ng lahat ni Shiratori ang mga higanting mang-aawit at sinabi na okay lang kumanta at mag-enjoy, pero mag-ingat ka na huwag mawala ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Inilipat ang scene sa mga musicians, kung saan patuloy silang tumutugtog upang magpakawala ng napakaraming nota.
Nagagawa namang maiwasang lahat ni Okaron ang mga atake ng kanilang mga kalaban habang sinasabi ni Turbo Cat na bilasan mo kung hindi ka magmamadali ay muli nila tayong mapapaligiran. Sinambit ni Okaron na alam ko yan. Pero 2 beses ko lang kayang mag-all out. Sinabi ni Turbo Cat na 5 musician sila. Isang blast para sa bawat isa sa kanila ay masyadong mabagal. 5 note sa isang beat, madali lang yan para sa akin, kaya yun na. Bigla namang kumilos ng napakabilis si Okaron, at sa isang iglap ay nagawa niya ang sinasabi ni Turbo Cat na 5 note sa isang beat, na naging dahilang upang mapabagsak niya ng sabay-sabay ang 5 musicians. Ang kanilang mga kalaban ay lumipad sa ere, at unti-unti silang bumabalik sa pagiging larawan. Ang mga ilusyon naman na pumipigil kay Shiratori ay tuluyan ng naglaho, at ang kanilang paligid ay bumalik na sa dati nitong hitsura. Nagulat ang dalawa nang makabalik na sila at sinabi, na natalo na ba natin sila? Nilapitan ni Okaron si Shiratori upang tanungin ito kung okay lamang siya, habang sinabi ni Aira na oo, okay lamang ako. Sinambit ni Okaron na salamat sayo, Miss Shiratori, dahil sayo, natalo namin sila. Sasabihin sana ni Shiratori na hindi totoo yan. Napaka-cool mo din, Okaron, ngunit hindi niya ito tinuloy at sinambit sa sarili, na hala. Nasaan na ang karaniwang ako? Bigla namang nagsalita si Turbo Cat na dapat ang mga leksyon ko ang pasalamatan nyo, magpakita kayo ng pasasalamat at respeto. Sinabi ni Shiratori na teka lang, nandito ka pala. Parang kapareho ka lang ng presensya ng dumi sa lawa. Sinambit ni Turbo Cat na dalhin natin to sa labas. Tapos na ang huling pamamaalam mo. Nagpasalamat naman si Okaron kay Turbo Granny at sinabi pa nito na parang naiintindihan ko na yung pakiramdam ng ritmo na sinasabi mo. Sinaad ni Turbo Cat na oo, at huwag kang maging pabigat. Ang mga natutunan mo ngayon ay wala pang kwenta, ang lakas ko ay malayo pa sa ganito. Tinanong ni Shiratori kung ano ang mga kinalaban nila, habang sinabi ni Turbo Cat na mga simpleng anyo ng pag-iisip, mga kolektibong kinakatakutan ng lahat mula sa mga portrait sa music room na naging pisikal na anyo. Kung tutugtog tayo ng piano ng 2:00 ng madaling araw, lilito silang ulit kung mamatay ka, ay mamamatay ka talaga. Sinabi ni Shiratori na sige, wag na sa pangalawang round. Ano bang meron sa mga multo at iba pa sa paaralang to? Wala ka bang tinatago o may masamang plano dito? Sinaad ni Turbo Cat na madalas lang akong nagkakaroon ng mga pantasya tungkol sa pagpatay sa inyo. Inilipat naman ang scene sa bahay ni Momo, kung saan sinabi ni Manjiro na tawagin nating muli ang mga Hayashi performers. Tiyak na naghanda na rin ang Evil Eye para sa atin, hindi na natin kayang ituloy to ng tayo-tayo lang. Ayokong isipin to, pero maaaring may isang mamatay sa atin sa huli. Mr. Gigi, ayaw mo namang mangyari na mapatay mo si Miss Seiko o si Miss Momo, di ba? Sa kalagayan ngayon, Mr. Gigi, hindi mo rin kayang mamuhay kasama ang mga magulang mo. Gagawin natin ang exorcism bukas, ang totoo, ay tinawag ko na ang mga Hayashi performers. Sinambit ni Momo na hindi pwedeng magdesisyon ka na lang ng ikaw lang, habang sinabi ni Manjiro na ako mismo ang gagawa ng ritual. Sinaad ni Momo na magsalita ka, Granny. Sinabi mong pamilya tayo. At si Gigi ay nag-e-ensayo na ng kanyang spiritual powers. May bigla namang nagsalita na Jin and Joji, lumabas ka dyan, na ikinagulat ng lahat. Nang tignan ni Momo kung sino ito ay si Okaron, at agad silang lumabas ng bahay upang lapitan sila. Si Okaron, kasama si Shiratori at Turbo Cat ay kaharap sina Momo at Gigi. Tinanong ni Momo na Okaron, anong ginagawa mo, at saan kayo nagpunta ng ganitong oras? Tinawag ni Okaron si Shiratori upang maglabas ng tubig na agad namang ginawa ng dalaga. Sinabi ni Momo na ano ang binabalak nyo, habang sinambit ni Okaron na pakiusap, walang makikialam. Tatalunan ko ang Evil Eye hanggang sa maging abo na lang ito. Lumabas sina Manjiro at Seiko, habang sinambit ni Momo na ginagalit mo ako, Okaron. Hindi ito isang laro lang. Sinabi ni Okaron na nagalit ako. Sobrang nagalit ako nung inatake ka ng Evil Eye, Miss Ayase. Akala ko kaya nating gawin ang isang bagay tungkol dito, pero sobrang delikado ng Evil Eye, mabagsik siya at matalino, hindi siya yung klase ng bagay na pwedeng basta iwan na lang. At gayon pa man, parang tinatanggap niyo siya nang hindi ko alam kung paano, talagang kakaiba,
at talagang napakaastig. Nag-transform si Okaron sa pagiging yokai at sinabi pa nito, na iyan ang ikinagagalit ko, yung sobrang napakahina ko, maghintay ka lang, GG. Isinusumpa ko, ipaglalaban ko ang iyong hiling na protektahan ang Evil Eye. Sinabi ni Manjiro, na Mr. Takakura, kalmahan mo ang iyong sarili. Nakapagdesisyon na kami na i-exercise si Mr. GG. Hindi mo na kailangang labanan ang Evil Eye. Sinambit ni Seiko, na Manjiro, may apoy sa mga salita ng lalaking to, huwag mong gawing katatawanan siya. Inihanda na ni Shiratori ang kanyang sarili at sinabihan din niya si Okaron na magsisimula na sila, habang sinabihan ni Okaron si Momo na umatras. Sinabi ni Gigi, na Okaron, nakikiusap ako sayo, tulungan mo ang Evil Eye, habang sinambit ni Okaron, na nakuha ko. Pagkatapos magsalita ni Okaron ay agad na kumilos ito upang lapitan si Gigi, habang binuhusan na siya ng malamig na tubig ni Shiratori at mabilis na nag-transform ito sa pagiging Evil Eye. Sinuntok ng Evil Eye ang Cursed Ball at nagpakawala ito ng napakaraming atake patungo sa ating bida. Hindi naman natinag si Okaron at patuloy lang ito sa pagtakbo papalapit kay Gigi na ikinagulat ni Momo, Manjiro at Seiko. Nagawang malampasan ni Okaron ang mga ibinatong atake ng Evil Eye, at nagtungo ito sa ibabang harapan ni Gigi. Dito na natatapos ang chapter 59 at 60 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.